Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon sa diwa ng pagpapasalamat sa Panginoon sa pagbuo sa atin bilang mga sambayanan at ngayon sa ating pagtitipon bilang iisang angka ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Kanya sa biyaya ng pananampalataya at sa biyaya ng ating pagkakaisa, hindi lamang bilang magkababayan, kundi bilang magkakapatid sa pananampalataya. At upang tayo ay higit na maging marapat sa ating pinasisimulang banal na pagdiriwa, aminin natin na tayong lahat ay makasalanan, na tayong lahat ay marumi, hindi karapat-dapat sa Kaniyang harapan. Hingi tayo sa Diyos ang Kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at at sa aking pagkukulang, kaya isinsamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Panginoong Hesus Kristo, bugtong na
Nililingap mo ang mga walang inaasahan, kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalan. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno't pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat at makinig sa salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa madulang pag-uusap ni na Abraham at ng Diyos, nahihinuha natin ang kahalagahan at kapangyarihan ng namamagitang panalangin ng isang mabuting tao. Mauunawaan din nating ang habag ng Diyos ay dapat tapatan ng pagsisikap na mamuhay alinsunod sa kanyang mga kautusang moral. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nananatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 yon? Naniniwala akong hindi nyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin yon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon ang Panginoon, "Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan," wika ni Abraham. "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat kalabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 yon, tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi wawasakin ang lungsod sa 40 yon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 yon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang matuwid ang naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 yon." Muling tugon niya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, "Ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 yon, tugon ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, atin pong isasagot, noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat, sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang, pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan.
Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Tugon? Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kung mublikmay kita niyang yaong hambog at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Sagot? Nahahandang harapin mo, mapupusokong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handaan mong tupling lahat, ang dakilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Tugon? Sa ikalawang pagbasa, ipinaaalaala sa atin ni Apostol Pablo na salamat sa pamamagitan ni Kristong ipinako sa krus, ipinagkalooban tayo ng Diyos ng kapatawaran at bahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nang kayo'y binyagan, nalibig kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Espiritu ng Diyos, anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.
Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit dito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sampung taon na po yung nakalilipas mula noong tayo po ay nagkatipon-tipon din sa gawing ito ng Milano. At noon po, ganito rin po yung laki ko eh. Hindi ko rin po nataasan. Kaya ho dito na lang ho ako. Hindi pa ako makikita doon. Marami na rin po napagdaanan yung mga communities. Isipula po kayo sa makapal yung buhok. Sumunod po yung medyo ganun pa rin, pero mas may katandaan sa akin. Sumunod po yung halos nawawala ng buhok. At ngayon po ay... pero meron naman po siya rito. Isa pong malaking pagpapala para sa atin na tayo po'y magkatipon-tipon para po sa mga pagdiriwang na kagaya nito. Kasi ito po yung nagpapakita kung ano yung kapangyarihan natin bilang mga Pilipino. Isa doon sa mga kinikilala sa atin dito sa Italia, yun po yung alam ko, sana hindi naman nababago. Ayun pong pagiging masikap, masipag, yung pagiging maayos sa pagtatrabaho ng mga Pilipino. Pero ikalawa rin doon ay yung pagiging madasali natin. Yung pananampalataya na dala natin kahit saan po tayo magpunta. At gaya po ng aking mga natatandaan dati, kapag ka po meron po kayo mga naalaga ang mga bata doon sa mga bahay-bahay, yung pong ibang mga pinapamamasukan ninyo, natutuwa pa nga sila kasi dahil sa inyo, nagiging madasalin yung kanilang mga anak. Yung nga lang po, tinuturo nyo po ay Tagalog. No, yung sa iba yata natuturo rin wika natin. No? Pero alam niyo, yun po yung dapat naman talaga ay bahagi ng ating buhay. At tayo pong lahat ay nagdarasal. Huwag po natin kalilimutan na yun. At yun po yung dahilan, kaya po nabuo yung ating mga communities. No? Nabuo yung Como, na nabutan ko na rin naman po dati. Yun po ang lingkod ng Espiritu Santo na
na naroon na rin po at nagpe-prayer meeting noon. Tapos po ay yun pong Santissima Trinitas sa Monza, tapos dito sa Natividad de Maria Virgen sa Casilla de Pecchi, na makita po natin, nabuo tayo kasi nagkaroon po ng misa. Na alam natin, yung misa ay yung pinakamataas na panalangin maaari nating ibigay o ialay sa ating Panginoon. Pero yun pong pagdarasal na yun, meron din pong binabago sa atin. Kapag po babalikan natin yung ating ding mga karanasan, iba sa atin dahil nga po hindi maunawaan yung dasal ng mga Italiano, ginagawa ay pagkalinggo, nagpupunta doon sa parko. Kabi-kabila po, magkakaiba ginagawa. Yung iba na mamasyal, yung iba nagkakainan, ba naglalaro, at yung laro ay sugal. No? Pero alam po natin, unti-unti naman, nababago natin yung ating kamalayan. Isa po dun sa mga naalala ko, binabanggit sa akin dati, nung ilan sa mga Pilipino ay, alam niyo ka, Father, nung bata kami, sakristan din kami. Tapos pagdating dito, medyo nawala, pero dahil nagkaroon po tayo ng community, yun po ay unti-unting bumalik. At hanggang ngayon, patuloy po tayo na nagkakatipon at lumaki pa yung ating pong pamayanan. Kasi hindi lamang po yung isang pamayanan, kundi tayo ay isang pangkat na mga pamayanan, 4 na magkakaibang pamayanan mula sa iba't ibang dako, pero nagkakasama tayo kasi tayo ay tinipon ni Kristo. Kaya po, fortified by Christ. Pero magandang makita din po natin, paano po ba yung ginagawa sa atin ng ating pagdarasal? Bakit kaya, kahit na marami tayong ginagawa sa buong Sanlinggo, kahit minsan mayroon tayong gusto sanang puntahan o mamahinga na lamang, pinipilit pa rin natin magpunta sa simbahan. Hindi lang naman po yan dito. Di po ba kahit po sa atin, pansinin ninyo, pagka po nitong nakalipas na araw, bumagyo sa Pilipinas. Pero nakita natin, sabi nga po nung ilan sa mga nag-post sa social media, yun daw ating pananampalataya, waterproof. Kasi nagpupunta pa rin sila sa simbahan. May kinasal pa nga po, di po ba? Nakita nyo, lumulusong doon sa baha. Hindi lang naman siguro yun dahil sayang yung reservation sa reception. No? Kundi dahil talagang mahalaga sa kanila yung kasal. At yun din yung isa sa mga nakatutuwa sa atin. Kahit po tayo, maraming ginagawa, hindi natin kinakalimutang magdasal. Kapansin-pansin, pag nagpupunta sa mga bahay ng mga Pilipino, laging merong altar. Altar na hindi naman po palamuti, hindi display, kundi talagang altar na dinarasalan ng pamilya. Minsan, yung iba po, meron pa nga pong oras ng pagdarasal. Kahit nandun po ako sa Pilipinas, nasasagap ko po yun kasi nakikita ko po doon sa mga GC. Member pa naman ako. No po? So, kaya po, isa po yun sa mga bagay na talagang maipagmamapuri natin bilang mga Pilipino at bilang mga kasapi dito sa ating pamayanan. At yan din pong panalangin na yan, ang siyang nagbubuklod sa atin. O atin po titingnan, kapag po tayo nagdarasal, hindi naman po tayo nagdarasal kadalasan na kahit na mag-isa lang tayo nagpunta sa simbahan. Bihirang-bihira siguro na ginagawa natin yung nagdarasal tayo na sinasabi natin ay basbasan ninyo, tulungan ninyo ako. Bilang po mga Pilipino, madalas lagi nating gamit ay kami. Kasama yung pamilya, kasama yung iba pang mga mahal sa buhay, mga ipinagdarasal. Bakit? Kasi naniniwala tayo na tayo ay magkakapatid.
Kaya narinig natin kasi pinahayag sa atin ngayon doon sa mabuting balita, sabi ng Panginoon, kapag araw tayo tatawag sa Diyos, tatawagin natin siyang Ama. Ama ko, siyempre, pag sinabi nyo ama nyo rin, di sa bandang uli, ba't yung tatay ko, tatay mo rin, di magkapatid tayo. Kaya po maliwanag kagad doon na hindi po tayo nag-iisa. Ang turo sa atin ng Panginoon, pag tayo tatawag sa Kanya, lagi nating aalalahanin, mayroon tayong kapatid. Kaya doon sa huli, sabi sa atin ay, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kami na yung gamit. Pagdating sa paghingi ng biyaya sa Panginoon, dapat laging kasama yung iba. Hindi pwedeng atin lang. Kaya po nakatutuwa rin sa iba mga Pilipino, nakita ko pa rin, minsan sasabihin, pero di ka naghahanap ng pwedeng magtrabaho sa kanila, nagtutulong-tulong, nag-aalok sa iba, kasi gusto natin lahat tayo may maging pambili ng pagkain. Dahil yun ay binibigay sa atin ng Panginoon. At bawat isa din sa atin, nagiging tugon sa panalangin ng bawat isa. Alam nyo, kapag po tinignan natin mabuti yung mga ipinahayag sa atin kanina doon sa mga pagbasa, nakakatuwa, sabi ko, siguro si Abraham, Pilipino. Bakit? Hilig po tumawad eh. Ang hilig tumawad. Sabi, Panginoon, kung meron po bang 50 na mababait, gugunawin niyo pa rin yung lungsod. Hindi ka. Kaya naman, may 50 pala eh. No? Binaba, 45, 40, 30, 20. Di ba parang ganun yung Pilipino, no? No? Pagka napagbigyan minsan, hihirit ulit. No? Tapos hanggang sa sinabi, 10 na lang. Pero hindi pa rin. Yun din yung sinabi sa atin doon sa mabuting balita. Sabi, pagka raw tayo humingi sa Panginoon, tayo pa raw pa ba yung pagkaita niya? Yun po yung siyang nagiging dahilan, kaya mahal nating magdasal. Gusto nating magdasal kasi alam natin, hindi naman tayo pagdadamutan ng Diyos eh. Kung paano nga po, ang sabi nga po niya kayo nga ikaw mga tatay, kayo ba, bibigyan niyo ba ika ng ahas, yung anak ninyong humihingi ng isda, o kaya ng alakdan, yung humihingi ng itlog? Tayo nga raw hindi naman tayo kabaitan eh. Hindi gumagawa ng ganon. Nagbibigay tayo lagi ng mabuti. Paano pa kung talagang mabuti talaga yung hihinga natin? Yun po yung siyang pinaghuhugutan natin kung kaya gustong-gusto nating magdasal. At sana yung pagdarasal na yan, gaya po ng ginawa kahit kanina bago po tayo magsimula ng misa, yung mga panalangin po natin bilang isang sambayanan, ay higit na magbuklod sa atin at higit ding magpalalim dun sa ating kalooban noong talagang dapat na itinuturo rin natin doon sa iba na makakasama natin at makakasama pa. Noong pong bago ako dito, nung bago ako umalis, yung iba pong mga nakikita ko ngayon, pati mga sakristan, maliit pa. Ngayon po, mas malaki na sa akin. No? Yung iba naman po na medyo kabataan na noon, meron na po silang maliit ulit. May mga anak na rin. No? At naniniwala ako, no? Gaya ngayon, kasama po sila rito, kasama rin yung mga anak nila. Isa sa mga tinuturo nila sa kanilang mga anak, gaya ngayon, ay yung magsimba. Na minsan, hindi napapahalagahan ng marami kasi nasabihin, maingay lang sa simbahan. Pero doon tayo lahat nahubog. Bata tayo, lagi tayo naroon sa simbahan. Kaya nung lumalaki tayo, parang kulang lagi yung isang linggo kapag wala tayo sa simbahan. Isang bagay na sana, lagi ipababaon, ipamamana natin sa bawat isa. Kapag po ginagawa natin yung ganong bagay, kahit malayo tayo, hindi po natin gaanong mararamdaman yung lungkot kahit malayo tayo sa Pilipinas. Kapag po tayo lagi nagdarasal, lagi at lagi
meron tayong makakatabi, yung kapatid natin na nagdarasal din. Kapag po tayo nagdarasal, higit ding sumasaya yung ating buhay kasi nakikita natin hindi tayo nag-iisa. Lagi tayo may kasama sa lahat ng ating mga pinagdaraanan at lalo tigit kasama natin ang Diyos. Sa ating pong pagtitipon-tipon sa araw na ito, sa ating pong pagsasama-sama, hindi lamang po sa pagdalangin, hindi lamang po sa pagkain, kundi sa iba pang nating mga kasiyahan, gaya ng mga palaro, sana'y huwag po nating kalimutan kung bakit tayo nabuo. Nabuo tayong lahat kasi tayo ay nagdarasal. Nabuo tayo kasi tayo ay humingi at tayo pinagbigyan. Tayo ay pinagbigyan at tayo patuloy na nagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya na tinanggap natin at tatanggapin pa sa Kanya. Nawa sa ating pong pagtitipon na ito, higit ding mapanibago yung ating pananampalataya. Higit pa tayong umunlad, higit pa tayong maging matibay, higit pa tayong dumami, hindi lamang sa bilang, kundi sa ating pong tatag sa pananampalataya. Pahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Marta Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ikinasa sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid, bunsod ng pananalig sa walang sawang pag-ibig ng Diyos. Dulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan nating lahat. At atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, pagpalain mo ang simbahan, ang mag-anak mo sa lupa. Gawin mo itong tahanan ng lahat ng tao at kanilang gabay tungo sa pagkakaisa at bukas palad na pakikipagtulungan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain ng aming Santo Papa Leon 14, mga obispo, at lahat ng pinunong relihiyoso sa buong mundo. Gawin mo silang mga kasangkapan ng iyong makaamang pagmamahal para sa lahat. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang mag-anak namin at gawin mo silang mga kanlungan ng tapat na pagmamahalan, pagkakaisa at kapayapaan. Iligtas sila sa lahat ng anyo ng pagkakawatak-watak, paninibugho at pagtataksil. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang lahat ng lolo't lola upang pagkalooban sila ng mabuting kalusugan at ng kagalakan sa pagmamahal at kalinga ng kanilang mga anak at mga apo. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang lahat ng mga misyonero, pari, madre, relihiyoso at voluntaryong laiko
ay maging kapanipaniwalang patotoo sa Ebanghelyo sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Sa katahimikan, bulong po natin sa Diyos sa kapamdaman nating puso. Panginoong Diyos, Ama ni Heso Kristo at Ama rin namin, huwag pansinin ang aming pagiging di karapat-dapat, kundi ang katapatan ng aming pagmamahal. Pagkaloob sa amin ang kalingain naming mga biyaya, kailangan naming mga biyaya, sampu ng kakayahan naming magdasal at magsumamo sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa paghahanda sa mga alay.
Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula, at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan, at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan, at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakan. Nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Mario na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw, lalo na sina Juanito at Maria Veronica at ang lahat ng nasawi sa nagdaang mga bagyo sa Pilipinas. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, buong pagtitiwala at pag-ibig at katulad ng itinuro sa atin ni Jesus, tatawag tayo sa ating nag-iisang Ama sa langit. Bigyan mo kami ngayon.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. Bahaginan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naanyayahang makipag-isa sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tapos na ka. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito'y magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po panandalian. At tinatawagan po si Sister Napi.